Salamat po. Very good. Makita po tayo ng isang masayang awitin. Very good. Mga be. Power of your love. Amazing grace. Okay. Sige po. Ano pa ho yung ating awitin? Amazing grace. Amazing grace daw, Pastor. Amazing Grace? Meron dyan, ano po. Pwede na po tayo makaupo habang hinahanap ko. Amazing grace na. Amazing grace. Very faithful. Asan ang amazing dyan? Hinahanap ko. Parang... Anong inakatay niya? Elizabeth? Great is thy faithfulness. Paulitin po natin yan. Sana po meron dito. Yan. Mas maganda dito. Kayo na pa ninyo. Sis, kunin mo yung isang notebook dun. Nandun sa lalagyan. Wait lang mamaya. Wala ko ng pera pang ano. Yan. Kita. Okay naman. Pardon for sin and peace that endureth, and thy only presence to cheer to love, strength for today and bright hope for Dapat sila ganun tong Celia. Para na. blessings so far, we can thousands beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercy I see. Presider po si Ate Ana. Yan naman.
and sentiments. Okay na kayo. Yes, kayo. Let's go. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpasalamat po tayo sa Panginoon dahil hindi po tayo nagkasama-sama sa gabi ito para makakakilig na yung mga salita, Lord. Maraming po salamat at iningatan niyo po kami papunta dito sa tahanan natin, Lord. Yes, Lord. Maraming po salamat sa mga biyayang pinagkakalat na sa amin sa araw-araw. Pagpalayo po ang tahanan ito at sana po, Panginoon, maging ang may inyong mga salita ay maging sa puso at sa buhay namin. Maraming po salamat sa lahat ng pagpapala at sa lahat ng inyong mga pag-iingat. At sa inyong mga salita ay sa buhay namin. Thank you po. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil sa dami po ng problema ng lahat sa buhay. Nadyan pa ng Diyos na. Salamat po sa Panginoon dahil yung inalagaan ko na dingi po. Hindi po siya nakumpay. Yung po talaga na ano po na nadyan si Lord lagi. Ginagabayan niya sa lahat ng oras yun sa pagmamasage ko. Kaya yun sa first aid talaga. Gusto ko po talaga mapuso. Makaya po talaga yun. Yun po talaga inaanap sa Panginoon. Gabayan niya ako. Thank you po. Salamat sa Panginoon na sa aking karamdaman na wala na akong nararamdaman. Pero kahit wala akong nararamdaman, wala talaga akong nararamdaman. Kailangan ko lang mag-ingat kasi mabigla-bigla. Yan nga ano yun. Salamat na kasi yung isang gamot pinatigil na salamat sa Panginoon. Kasi bumaba na yung cholesterol ko. Pinakatigil na niya kasi daw baka mapitulan ko sa'yo. Kasi may patigil ako. Hindi daw ano. Kaya pinakatigil niya yung sa cholesterol. Patuloy ko pa rin yung sa high blood na yun. Pero malaki din tulong yung pag-walking ko tuwing umaga. Kahit 10 minuto lang. At saka dapat tama na pala yung sinasabi na pagkatapos kumain, kunting lakad. Mabilis magpapababa naman. Kahit pa paano, nalalampasan ko lahat. Ang dami ko ng pagsubok ng tinataanan. Pagpasok ka lang ng 2025. Pero, ano yun, alam kong hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Nandiyan siya palagi sa lahat ng mga bagong dumating sa buhay namin. Hi, magandang gabi sa atin lahat. Welcome to National University. Nasa 12 floor tayo. Ang building nito. Kung saan nakakamisyon conference room, yung gym, at saka yung open space, no? At yung penthouse. So, bakit tayo magtatanong kayo? Bakit tayo nandito? Kasi sabihan natin, hindi ko tayo kakaya. Hindi kayo kakayanin ng unit ko. At saka hindi pwede mag-ingay sa unit ko. At least dito pwede kasi meron kami policy na hanggang 10 or 12 lang ang ingay. After that, wala na. Kaya narinig kita yung mga bata. So, salamat po. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na dito magawag ang ating Bible study ngayon ang prayer meeting. Welcome natin to Pastor Leader. Pastor Leader, bakit ka din dito sa building na ito? Magkaiba lang kami ng floor. Mamaya, meron akong inimbita na staff, kaya na meron
Yung isa hindi ko dumakalas at isasama na doon ko yung minilagay na 5 months. Sabi ko, sige, sama mo. So, welcome sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na buhay at kalakasan na binibigay sa atin despite the difficulties, the many problems, the challenges, bilang sa kagamahan ng building na ito na hindi natapos-tapos ang problema. Pero masaya rin naman. At sa katularin ng mga malulungkot na nagalapan sa pamilya, ano ba yung mga malulungkot? Well, yung aking pamangkin ay patuloy na nila dialysis na siya doon sa Australia na dialysis. Yung father ni Arvin ay namatay. Masaya rin naman dahil yung cousins ko, yung isa nila ko sa church kung isang beses, ay dumating, kasi isa ko dumating siya, tatlo sila actually. Kaya may mga iba't mga invitations. So, sa mga natin natin siya pwede kasi bukas sa Christmas siya. So, dapat na nandun ako sa pagkakita ko po kasi last night na nila ngayon. Bukas ang malibat nila sa America. Nasa ano sila, Los Angeles. So, parang first time ko din umaten. Siguro kung hindi, pagkakating so, for the longest time, kasi hindi ako nakaka-attend. Alam niyo naman mga senior, mahirap na mag-realize sa gabi. Na may mga lugar-lugar dyan. Diba? Kasi hawak ka doon yung ano eh. Hawak ang balakal. So, yun ang ating mga challenges sa kabila. Kanina ka nag-ibigay ako grabe. Tubig talaga. Tapos ngayon naman. So, nag-emoji ako ng isa. So, medyo naman. So, salamat sa pasensya na bawal isa sa akin. Thank you, Lord. Ako naman po, salamat sa Diyos at nakabalik-ulit po tayo dito sa last month. Parang last pa natin is yung 70th at Elder Garita at 70th Elder Umet. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-ibigay. Parang ayun na ata ang ating isa sa mga misyon, ang tagapagpagabay ng mga senior. Ito po kami, ang grab ay 6 lang. Parang na-hijack yung driver, hindi na nakuwi po na bawal. Kasi road 2023 na po yun. Parang na-hijack yung driver kanina. Parang sabi na lang yung pababa namin, mga nagtagayon na lang po kasi ito po pa kayo. Kaya na siya nagawa, sabi ko kasi kuya senior po kayo. So alam ko na ni Joy, ang ating ay tayo ang mga paalang mga senior sa church. Kasi ang plano namin, magsasakay ko ng heritage. Hindi ko kasi alam yung kung yung pag-pumupunta dito, alam, nag-grab ako. Dahil yung address ni Nina, nakasave na sa grab ko. Sabi niya, ano ba tayo doon? Sabi niya, pag marami tayo, mag-jeep. Kapag mag-jeep, heritage, tapos mag-mama ni Berna, sinabi niya, ano mo sinusama natin? Kung tayo na tayo, ba't tayo sumama ng-jeep? So, salamat sa Panginoon at household Bible study na naman ulit tayo at nagkasama-sama po para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Good evening po. Ang pasasalamat ko po ay hindi po ako nagkakasakit. Then, nagpapasalamat na po ako laging sinasabay na Panginoon ng pamilya ko po sa Bicol. At patuloy rin yung blessings na binibigay ko. Pastor Lula. Magandang gabi po. Salamat at for the first time kayo ay nakadalaw sa
sa Gasman Residences. Pero hindi ko ito bahay. Ito ay condominium. Naninirahan lang po ako ito. Pareho kami ni Tito Lloyd. Hindi namin pag-aari ang Gasman Residences. Hindi namin ito bahay. Kami ay nakatira. Yung unit owner or occupant, renter. Meron na identification. Okay. Ang may-ari ay ang Nasir family. Okay? Salamat po. Corporation ko. Salamat po at nakita ko ang mga taga-Musa City Pasay. Sana ako'y manggagawa ninyo. Hindi manggagawa eh. Pastor, pwede na kayo tumugtog sa church. Pwede sila po siya. Meron. So, magandang gabi po mga kapatid. Unang-una, salamat po sa pag-iingat na binigay niya po sa akin at nakarating po tayo. Pangalawa, din po ating host member ng ating kapatid na Loika ay mahilig po tayong tinanggap. Bagaman na fully loaded po ang schedule ay binigyan niya po ng pagkakataon na magtao sa ating gawain dito sa kanila pong lugar. And thirdly, ang kasama po namin si Pastor Luther, talagang hindi naging ni Pastor Luther eh. Chat-chat lang tayo. And salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy po ang ating kamagagawang ito sa gawain ng Diyos. At ikaapat po, yung ating po pagnanais na maiikot itong ganitong gawain sa mga bahay ng ating mga church networks. Lagi naman po yung ating purpose dyan. Once a month, ay lagi po magalaw yung household ng ating mga church networks. So, thankful po tayo at napapatuloy ito. So, yun na po. At nawa po ay mag-ibabunga ang sharing ng ating kapatid na Venus. At nawa po ay gamitin ito para ng Panginoon upang maunawaan pa natin ang kanyang salita. Salamat po. Sandra. Ito lahat, magandang gabi sa lahat. Kanina, usapan hapon, 6 kung kita sa simbahan. Tapos ang bakit ko siguro, kaya 46 na doon na. Eh ako, kumari ako, 5:30. Tapos, ako lang kung na doon, sarado ang TV. Order to 6 sa Valencia. No, kanta naman kami. Pero, dumating sila Sister Vika, Sister Flor, at saka yung huli. Dito kami, dapat na, di ba? Huwag ka na maingay kasi malit. Malit na malit. Di ba tayo? Kasi pera naman talaga ng driver na ito. Ayun. Akala ko kasi doon tayo sa dati. Dati ganda. Kaya tayo na siguro na. Twice na. Marami silang makakasama. Akala ko na pa rin. Kaya saan ko alam mo na police na doon. Salamat sa Panginoon. Nakaroon kami ito ng maayos. Nag-aabot sa time magpakilala Pastor Luther. Tapos, natutulang, gano'n number 1 mong fair height. Fair height talaga ba tapos ko sa mataas na lugar. Ayaw ko rin sa mga gilid-gilid. Pero ang mga ako, bakit siya yung plano? Kahit ilang 35,000 miles, hindi kaya ako takot. Bakit dito sa building, pero lang, nanginginig na itong tuhod ko. Salamat sa Panginoon na naroon tayo mga ayos sa lahat sa mga pagpagal mga wala na Diyos.
Salamat po sa Panginoon sa pagsasama natin ngayong gabi. Kagaya ninyo, first time ko rin dito. Sa tagal na namin member sa UCCP Pasay, lumipas na ibang mga pastor, first time ko lang talaga nakarating dito sa bahay ni Elder Loida, sa Dasman. Kaya salamat sa Panginoon. Ang dami ng celebration Birthday si Ate Ime. Basta mga may birthday si Ate Loida, hindi ako nakakapunta. Kasi hindi ka... Pero, mga pastor pero first time ko lang nakarating dito ngayon. Salamat sa TS. Sa tagal na namin sa UCCP Pasay. Anyway, salamat Ate Loida, dahil kami ay pinanglakan mo sa iyong malamig na lugar. Kasama namin si Pastor Luga. At salamat po sa ating lahat dahil tayo po nakarating ngayong gabi. Yun lang po. Salamat po. Kayo naman po sa bilang table. Nagkabi po sa ating ako po ay salamat din sa Panginoon. Yung sa sukan ko, ingat niyo sa akin, sa pamilya ko, salamat din ako sa hotel sa atin na dito. Salamat din po sa bahay ni Lloyda. Ang daming salamat sa sinsa ng Diyos sa ating mga. Salamat din sa Panginoon sa kanyang pagpapagay sa ating Diyos sa kanyang alam. Kung tayo ng pagpapagay ng Diyos sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon sa Panginoon. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi magandang pagkakataon makarating ako sa lugar ni Ate Loida. I mean, hindi ba? Ngayon kanina, pagbaba ko ng bahay, abot-abot ang prayer ko. Ako, Lord, please, paratingin niyo ako sa church ng eksakto alas 6 at mga pagdating ko, nakalis na sila lahat. Patay ako. Saan ako pupunta, hindi ko alam. Tama naman kanina, pag ano ko doon sa eksakto, ano sila sa eksakto. Sabi ko, Lord, wala akong masaya sa'yo at talagang marunong. Kaya nga, ang hiningi ko sa Lord, lahat naman tayo may problema, maging physical, di ba? Health natin, o even yung bulsa natin, o di ba? Talagang kailangan natin ang Panginoon, kahit ano pa ang ano natin. Now, ang sa akin lang, hindi sana palagi tayo attending, no? Pag may mga ganito. We give time. Mag-attend natin po ng mga ganito okasyon. Tulad na sa computer room. Ngayon ko na lang siya nakikita. Ay, nako. But anyway, maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kita-kita natin yun dito sa house ni Ate Lloyd. Salamat rin kay Pastor Roger na dito kasama rin natin. Kami ni Pastor Roger, lagi kami nakikita dito pag nagkalakat sa Pastor Roger dito sa building ito. Pag may appointment ako dito, nag-iilot ang mga tenants ni Ate Lloyd. Nag-request sa akin magpapahilot. So, dami na itong alam dito mga unit. Dito. Kaya, nagpapasalamat na ako sa Panginoon sa gabi na ito dahil
niloob siguro ni Lord na walang tumatawag sa akin para makapag-atin ako nito for weekly. So, salamat naman ni Lord na binibigyan niya ako ng time at ako rin po ay makapagpahinga dahil simula kahit linggo, yung gabi mayroon pa nagtatawag sa akin. Wala pong pahinga. So, ngayon ako nagpagpahinga na walang tumatawag sa akin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lakas na binibigay na sa akin. Minsan, abot ako ng 6 na hilotin, pero nagtaka ako, Lord. Inano ko lang yung paghilot, yung wala ang lakas na binigay mo sa akin. Hindi ko yan kaya. Pero salamat sa Diyos, binibigyan niya pa rin ako ng lakas sa bawat araw. Maraming salamat din sa pag-provide ni Lord sa aming mga pangailangan sa aking pamilya. So, lubos ako magpapasalamat kay Lord. So, thank you. Okay. Next po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa. Talagang niloob ng Panginoon na magkasama-sama tayo sa bahay ng ating kapatid na Loida at maipahayag natin. Baka i-clear mo na yan eh. Ano ba yun? Pangalan nito. At makarinig tayo ng mga salita ng Panginoon na tunay na ito ang nagpapalakas sa ating buhay sa bawat araw. Kinasasabitan ko po ang bawat Bible study at prayer meeting sapagkat ito po ang nagbibigay lakas sa bawat isa sa atin sa buhay, kalakasan at salamat po sa presensya nga po ni Pastor Luther na kasama natin sa napakatagal na panahon ay hindi po natin siya nakasama at niloob nga po ng Diyos na siya ay ating makapiling sa gabing ito. Yun lang po at ipinapagpasalamat ko rin po ang aking kalusugan na minsan na nahirapan akong huminga pero pagdating ng umaga ay okay na naman. Napakabuti mo ng Panginoon at lahat po ng papuri ay salamat po. Si Ate Nanay Ate Lita. Pas daw muna siya. Magandang gabi po. Pinagpasalamat ko lang po yung pang-araw-araw na pag-iingat ng Panginoon. Tapos, masasalamat na rin po sa pagtanggap nito ni Elder Loida. Actually, pangalawa ko na po dito, yung una, yung sa baba, sa unit niya. Naalala ko pa doon after ng Bible study. Sa labas kami ng picture-picture ng City Lights. Siguro mga 2018. Yun lang, yung class na ano ko eh. Di ba kayo? Sa unit ko. Sa unit ni Elder, unit siya sa unit. Opo, na yung after nga pa ng Bible study, picture sa labas ng sa unit na may City Lights. Sa 10th floor. Yun lang po. Magandang gabi po. Maraming pong salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay nakarating ng maayos, safe and sound, na makarating sa tahanan ng ating kapatid na Loida. Wala po kong ibang ipagpapasalamat kundi yung binigay niyang kalakasan sa atin, sa pag-iingat, at ang presensya niya lagi sa ating mga pamilya ay nandoon. Thank you po sa Panginoon. Tapos na po. Salamat na po. Salamat po. Pastor Luther, thank you. Wala na. Wala na. Kayo po ang lumapit. Sige po. Just lang ako kasi. Yan. Thank you, Lord, sa naka-akin na yun dito. Hindi pa umaga ako, pagpahapon ako. Sa baba sa lahat. Saan pupunta rin si Ate Lord, papayun ako.
lang na dito, magtanggap na sa akin na dito gagawin na Bible study, pre-eminent Bible study. Na ano nga, kung makita ko, ito pala palaging nagtulad. Gumagawa ko ako matapos-tapos na yung next year. Humisin ako ng madaling araw ng parang magawa. Bahala ng Panginoon kasi kahit gagawa ako ng kopya, wala pa rin sa binabasa ko ng matatawag. Pero alam ko na pamunahan na sa akong sabihin sana maayos na tumayo para sa sana. Ang ating text tumayo ay matatagpuan siya mga awit 139 verse 14. Awit 139 verse 14. Pinaguri kita, O Diyos, mararapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aming puso, lahat ito ay nakikita. At sa bagong ipan naman ay makikita sa Gawa 10:23-29. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya sumama sa kanila at sinamahan siya ng ilang mga kapatid na taga-Juda. Dumating sila sa Cesarea matapos ang maghapong paglalakbay. Naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatalika sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig ka, ako'y tao rin tulad mo." Patuloy silang nag-usap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, "Alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sino man ay huwag kong ituturing na di karapat-dapat pakituturuan. Kaya't na ikasundo ninyo ako'y walang atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo." Tayo nagbasa naman. Ang konteksto akong binasa ngayon ay hindi ka panipaniwala na ang katawan ng tao ay komplikado o kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon. Ang bawat aspito ng ating katawan ay talagang kamangha-mangha kasi kahit tayo nag-iisip tayo kung paano tayo ginawa. Kasi ang bata na matatanong, "Mama, paano ba tayo ginawa? Saan ba tayo nanggagaling?" Parang ang hirap sagutin. Kasi pag sagutin natin kagaya na sagutin, maghalimbawa tayo sa itlog, sa manok. Babaliktad mo ba ng pagtanong na? Kasi ginawa na nito sa akin, nahirapan ako sa kanya pagsagot. Kaya ginawa ko na lang, sinabi ko na lang sa kanya, Panginoon ang may gawa sa atin. Siya po ang lumikha sa atin. Kaya hindi tayo nagagaling sa itlog, hindi tayo nagagaling sa unggoy, hindi tayo nagagaling sa kung ano man. Ginawa tayo ng Panginoon. Kahangahangang tunay at makapangyarihang salita na nagmula sa labing-apat na talata ng awit 39 na isinulat ni David na nagpapahayag na ganap na pagtitiwala ni David sa patuloy na presensya ng Diyos. Measure tayo itong pinakatakutan. Hindi kasing sabihin dito yung pinakatakutan, hindi yung takot. Parang namamangha tayo na itingin tayo sa malawak, na kabundukan, pagsikat ng araw,
paano mangyari? Paano yung araw, kasi yung kabataan, hindi isip ko. Pag umakit kaya ako sa bundok, kaya kong abutin. Kasi sinubukan ko umakit ko, malayo naman pala. Yung gano'n, yung nag-iisip talaga tayo. Parang mamamangha tayo na hindi kasi yung takot na takot. Kasi yung expression natin sa mukha, para tayo natatakot, para tayo. Pero may pagkamangha na ano tayo sa mga likha ng Panginoon. Kaya talagang binigyan niya tayo ng kakayahan. Binigyan tayo niya ng isip. Binigyan tayo niya ng utak na makapag-isip ng maayos. Mag-isip ng mabuti, huwag lang mag-isip ng masama. Binigyan tayo ng mata, na makakita, binigyan tayo ng ilong, ng bibig, kamay, lahat binigyan niya sa atin. Bilang handog natin sa Kanya, kasi ang pamagat natin ay paghandog ng kakayaan kay Kristo. So bilang handog natin sa Kanya, lahat ng ginawa niya sa atin, lahat ng ginawa niya sa atin, katawa sa ating buhay, dapat gagamitin natin para sa paghandog sa Kanya. Kagaya na may handog ng ating kakayahan, ng ating talento, ng ating kung ano man ang meron tayo, dapat natin ipakita. Kasi kadalasan, nakatago. Nakatago kasi napapangunahan tayo ng kahinaan o kahihiyan. Nahihiya tayo. Sabagay hindi natin yun mawala sa isip natin kasi nasa isip natin baka pagtawanan tayo. Kasi ako naranasan ko na yung pagtatawanan, magugulit. Kaya hanggang sa paglaki, bit ko yun. Pero, gawin kong seryoso sa buhay, pagtanggap sa Panginoon, wala na akong pakialam. Kailangan ko nang magpakapal ng mukha. Kasi gusto kong gawin eh. Kasi, dati ginawa ko na, hindi nila ako ma-appreciate, lalo kung nakakalaman, ganito ganyan. Yung gano'n ang gano'n. Mismo pamilya mo kung magsasabi ng gano'n. Kaya, namumuna na yung takot. Namumuna na yun. Kaya, hindi mo ma-express, hindi mo ma-share yung kakayahan mo na. Marunong naman ako na ganito, marunong. Kaya gano'n. Kaya, nawala yung hindi ako, nawala yung takot ko, nawala yung pag-alinlangan ko. Nung nandiyan na ako sa Pasay, hindi pa rin yun. Nag-umpisa lang yun, papasalamat ako Ate Loida. Kasi, simula nung dinadala ako ni Ate Loida sa yung mga gawain ng CWA. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, nagtapang, dapat pala nung ilabas yung mga kaya mo gawin. Yung bang marunong ka nang kumarap sa tao. Kasi, bawat kasi natin, hindi sama tayo sa ganito, sama tayo sa ganyan. Sama na ako nasama sa kanya. Wala akong pakialam. Kahit may kausap siya ito, sa tabi lang ako. Yung gano'n. Pero, unti-unti yung nawawala. Kaya, dapat manalangin tayo, natigyan tayo ng lakas ng loob. Tapos, lalo lang sumapal yung mukha ko. Nakikita ko kasi na naiinit ako na kumakanta, gusto ko sumali. Kasi alam ko, may kakayahan ako. Kaya, talagang hindi nila ako tinatawag. Ako ang pusang lumaki. Tumakbo ako dun sa pagpito ka. Kanila. Sabi ko, sali ako. Kaya sabi natin nila, si Mr. pakinggan mo ang Moses. Kaya parang, salamat. Parang nagano na ako na. Baka, ang inisip ko kasi nung baka sabi, bakit kang bakit dito hindi ka tinawag? Yung gano'n. Yung gano'n ang isip natin. Pero, gusto ko Gusto kong i-ano, pero pasalamat ako sa Panginoon kasi tinanggap naman nila ako. Pinakanta ako ni Esther, narinig naman nila yung puso ko. Kaya, sinanong ni Ate Loida kung saan ako, sabi ni Esther, nasa soprano. Kaya, simula noon, sumasali na talaga ako sa choir. Pero, unti-unti lang. Kasi, kailangan kong yung talento, ipakita ko sa Panginoon. Bibida ako para sa Panginoon. Bibida tayo para sa Panginoon. Hindi tayo bibida para sa tao. Kasi,
simula noon, sa CWA, sa choir, unti-unti nang lumalabas na meron pala akong talento, meron pala akong kakayanan na magawa ko lahat. Kasi ang akala ko hanggang pagluluto na lang ako, pagkasikaso sa pamilya. Yun, doon na lahat, nagugulat na lang ako, pati yung sa mga pag-decoration. Ganyan na-appreciate. Kaya sabi ko salamat sa Panginoon. Dito sa CCT Pasay, na lumabas ko, nakita yung kakayahan ko. Kaya parang halos lahat na gusto kong gawin. No, nagawa ko naman, pero ngayon kasi, wala na nakakailan. Pero hanggat maaari, kakayahan ko pa naman. Pero basta pagdating sa spiritual na spirito, pagdating sa Panginoon, kaya mo gawin. Kaya lalong tumitibay, kasi lalo na nakapunta na ako sa CWA, nag-isa lang ako, yung marunong humarap, wala nang takot. Wala nang takot na namamayanan sa Panginoon. Kaya tayo, alam naman natin mga talento tayo. Huwag lang hindi lang sa Panginoon, ilabas natin. Alam ko, lahat tayo meron. Hindi lang natin mailabas kasi napapangunahan tayo na iyak. Alisin natin yun. Para sa Panginoon, napapangunahan tayo na iyak. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi, minsan, hindi naranasan ng pambubuli. Huwag mo na lang intindihin yun. Talagang mayroon yun. Kahit ano. Kasi, dati na ayaw ko talagang maglalapit sa simbahan. Kasi, matatakot sa mayayaman sa gagawin. O, sa totoo lang, kahit Ate Beda dati, ayaw ko makano sa kanila. Ayaw ko makano sa kanila. Pero, kung talagang hindi ka dapat mamimili kung sino yung papansin mo. Hindi ka mamimili dapat. Huwag mong piliin kung sino yung basta lahat kung nalasan piliin mayaman, mahirap nandyan, o maan nandyan. Basta kupal sa kaduguban ng pagpapalit. Kaya magpasalamat ako sa Panginoon. Kasi yun yan, marami naman, hindi naman lahat. Na-appreciate ko rin na kahit sabihin natin na madalas kasi ang iniisip natin yung mga mayayaman yung madalas na magmamalit sa atin. Hindi mali. Kasi naranasan ko yun. Marami, hindi ko naman sabi na, marami naman may kakayanan na yaman na natin kakilala ko ng kaibigan na wala kita. Wala akong naranasan gano'n. Doon ko naranasan sa nagyaman-yamanan. Kaya, minsan nga, sabi ko sa Panginoon, sana, huwag iksian kasi siya ko kabaan. Kaso lang minsan umiksip, hindi mo talaga maiwasan. Pero, masalamat naman ako kasi may mga mentor na nag-share, nagsasaway sa akin. Kasi minsan, hindi ko rin maiwasan kung galing ng malakas talaga. Pero, masalamat ako sa Panginoon kasi nabago. Kasi, sinasabi niya dito sa kaya sinasabi niya dito na, sabi ng Panginoon kay Pedro na, sa 29, di ba sinabi niya dito na, huwag mo kasabihin sumama. Ano na sabi niya ito? Kaya naglipas yung sabi, subalit na alam sa atin ng Diyos na sino man ay huwag kong ituturing na karapat-dapat at itutunguhan. Kaya dapat hindi tayo mamili ng ating pakikitutuhan. Maliit man, malaking bagay, kahit naluwan, ito tayo mamili. Kasi sinasabi niya dito sa Efeso, Efeso 2:10. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti
na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Kaya talagang pinapakita dito ang ating paghandog gawin natin sa pamamagitan ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, pakikilahok sa mga gawain ministry, hindi lamang na pakikilahok sa lahat ipakita natin hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kasi marami namang mga gawain na dapat natin gawin. Maraming gawain sa iglesia, maraming pwedeng gawin. Kasi minsan nga, di ba, malapit ako sa mga, baka gusto sumali sa kanta, baka may Moses ka naman. Kasi alam ko may Moses ko, di lang sila. Ayaw nila sumali kasi lagi sinasabi na hindi. Kaya, yun ang dapat alisin natin sa ating puso, ating isip, yung hiya. Kasi doon tayo mapaghinaan. Kasi kung talagang gagawa tayo para sa Panginoon, alisin natin yun. Kasi kailangan natin ipakita sa Panginoon ang ating kagaya. Kasi sayang yung ginawa niya sa atin. Sayang yung binigyan niya sa atin. Binigyan tayo ng binigyan tayo ng tenga, binigyan tayo ng kamay, para mag-pray sa Kanya, binigyan tayo ng bibig, para lahat ibalik na, ihandog natin sa Kanya. Hindi yung, okay lang maghandog natin kung anong meron tayo, ihandog natin sa Kanya. Kasi yun ang purpose kung bakit na tayo ginawa. Kaya, sinasabi niya na gumawa tayo ng walang pagkalinlangan, gawin na lahat natin ang ating makakaya, gawin natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Sa ngalan ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Yung lamang po. Kung meron kayong karagdagan, kung mayroong mabawasan. Kung mayroong makaniligay. Sobrang faithful ko itong verse na ito, yung Psalm 139. Kasi yung start nito, di ba, parang, this is a cry for help. Parang, di ba, furnace na love comes from. Pero yung pinaka-last na verse kasi, di ba, parang, bukod sa pinapraise natin si Lord, parang sinabi niya dito yung, sa verse 22, yung, examine me, O God, and know my mind, test me and discover my thoughts. Find out if there is an evil in me, and guide me to the everlasting. So, parang, naalala ko din dito yung, pag ito kasi yung binabasa ko, naalala yung kinakanta natin pag sa choir, yung Look at the World. Di ba yung chorus na parang, praise to thee, O Lord, for all creation, give us thankful hearts and we may see. So parang sa ngayon kasi, di ba parang, pag nag-prayer meeting tayo, or babasali, or normal na pag-uusap, parang pag kinamusta mo ang ibubungad sa'yo, problema, difficulty, struggle, di ba? Yun na yung common, yun na yung mga kabataan, parang sobrang big deal na sa kanila yung mental health issues. Hindi mo kalaga sa practice ang ibabato sa yung mental health. Yung wala daw pakialam yung mga magulang sa mental health issues, gano'n. So parang, sa posisyon natin ngayon sa buhay dito sa mundo, parang wala na talaga tayong ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Kasi, di ba yung mga wicked ways na ng mga tao, parang yun na kasi yung, kumbaga yung katagangan ng mga Pilipino, kapit na lang sa pagaling. So, nakagabi, nanonood ako ng documentaries ng People Revolution kahapon, di ba po si Nelly? Di ba parang ang sabi ng isang kabataan doon na in-interview na ngayon, medyo may edad na siya, sabi niya, wala silang ibang panlaban ng during that time, kundi ang panalangin lang.
So, parang sa ngayon, parang while we are praising the Lord, we should know na yung mag-ask tayo sa Kanya, yung tayo mismo, we need to examine ourselves na ano ba yung sariling kalooban natin. Do we still have a grateful heart? Na isang Kristiyano na despite of difficulties, despite ng mga panghihina natin, kasi wala talaga ng perfecto eh. Kesa wadang mayaman, mahirap, may katungkulan, may profesyon, may masasabi ang mga tao sa inyo. Pero, what is really important is, ano yung pagtingin ng Panginoon sa atin? Naalala ko rin po ito, siguro nga parang timely, kasi last Monday kita chinat, di ba tita? Chinat ko si Tita Venus, sabi ko, tita na pa naging-ipan kita, randomly. Tapos ngayon, hindi kinatunan ako, ayan, kasi yung panaginip ko, ganyan na ganyan yung ano niya, tapos nakaitim siya. Di ba, pinasage kita, di ba, tita? Sabi ko, tita, kamusta ka? Sabi ko sa kanya, kasi po, randomly na panaginipan kita. Pinasage ko siya, sabi niya, okay naman, di nag-usap kami sa health niya. Sabi ko, sige, pray lang tayo, ganyan. Tapos, alam mo yung pinakita ko dun sa New Testament, yung pangitain, na pagpapatunay ng Panginoon, na tulad nga po na sinasabi ni Tita Venus, how we truly accept people, tulad ng pag-accept ng Panginoon sa atin. Paano rin natin tatanggapin yung mga taong nagkaroon ng pagkukulang sa atin, tulad ng pagtanggap ng Panginoon, despite ng pagkukulang natin. So, sobrang hirap din po, di ba? Kaya yung last part doon sa binasa natin sa Psalm 139, aside how we praise the Lord, at kaya siguro ito pinag-connect kasi kailangan yung sa sarili rin muna natin umpisahan eh. How we truly examine ourselves, na pati yung pag-iisip natin na minsan kasi alam na natin kahinaan ng tao, alam na natin yung nagawa ng tao, kasalanan ng tao sa pagkukulang niya. Are we truly divine that? Sa kung anong pagkukulang niya, ano yung pagkakamali niya? Or tayo rin mismo ba yung nagdulog sa mga tao na yun na parang hinusgahan na natin sila, hindi naman din natin alam kung paano sila hinusgahan ng ating Panginoon. Di ba, tulad nga po yung sinabi nung last sermon ng Sunday, Pastor, yung verse na binasa natin, kung ano man yung klaseng panukat na ginamit natin sa kapwa natin, yun din yung panukat na gagamitin sa atin. So, aside sa pagtingin ng kamalian or kakulangan ng tao, yung grateful heart, na ito kahit mahirap, I still have food in my plate 3 times a day. May merienda pa, humihinga pa ako, may maintenance pa ako, diabetic man ako, hindi man siya bumababa, hindi rin tumataas. Hypertensive ako, may sakit ako sa dugo, ito pa rin ako nakakatayo. In small things, we should have a grateful heart. Kasi sabi nga nila, di ba, ang mga tao, lalo na ang mga Kristiyano, minsan nakikinig na lang, naaalala na lang nila ang Panginoon sa highs and lows, but we forget the Lord in the middle. In a small things na, ay, oo nga, no? Thank you, Lord. Ito, because kami, naka-elderloy na kami ngayon, ito kami ngayon. Pero, tignan natin, we forgot our problems, we forgot our difficulties. And praise God, because of our thoughts and because of His words, meron tayong pagpapala doon na nakakamit na, Lord, thank you. We have comfort right now at nakalimutan namin yung mga problema natin. Yun po. Okay. Pastor, may kadagdag po kayo? Okay. Pastor Luza. Baka gusto niyo po magdagdag. Sapat na rin. Elder Lloyda. Ikaw na lang. Kasi kanina yung verse na sinawa, isa lang pala, pero yung nakahaba yung aking basa. Meron kasi akong nakita doon na. Kasi di ba na-amaze tayo? Tapos na yung testimony ni hanggang sa ma-amaze ka talaga sa Panginoon kasi mga bagay na hindi natin kalapit ang alam niya lahat. Sabi niya, hanggang sa nasa loob ka na siya nasa loob ng laman ng
Siya ng nanay niya, tama? Nasa womb ka ng nanay mo. Alam ng Panginoon kung anong nangyayari sa'yo. Oo, alam ng Panginoon kung anong nangyayari sa'yo. Nasa loob ka naman siya. So, marami sa mga bagay na na-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Minsan, di mo napapansin. Dami mong problema. Pagdadaanan mo yun. Kasi sa promise yun, hindi mo pwede. Hindi mo pwede. Ano yan, takbuhan eh. Kasi kung tatakbuhan mo, hindi malulutas, walang mangyayari. So you have to sabi na, face the problem, you have to deal with it. So yun yung amazing kasi nabibigyan tayo ng lakas at ng pagkakataon na labanan natin kung ano man yung mga problema ng ating buhay. Minsan iniisip natin, ako, apik-apik ka. Diba? Apik-apik ka, akala mo, hinaapik ka. Pero isip mo lang yun. Hindi naman totoo. Kaya bibigyan kasi minsan tayo, imbis na itaas natin yung sarili natin. Because of our blessings, because of the blessings that we receive from God, binababa natin. Tayo mismo yung nagbababa sa ating mga sarili. So, hindi natin nakikita yung wondrous works of God na talagang amazing naman. Amazing. Kaya kanina hinahanap ko yung ng amazing grace. Sinakita ni Pastor. No? At saka doon sa akin, ano mo kasi sa FB, meron doon na meron silang mga bagay na sinasabi kung ano ka, anong future mo, kung sino kayo. Di ba? Kanina meron akong nakita eh. Oo. Kanina, ginagaya ko lang naman yung mga na-release ko. So, binigay ko yung pangalan ko. Yung pangalan ko talaga, ang ibig sabihin ay Heavenly Sunshine. Oo. Tapos, usual yung favorite, yung ano sa akin, yung verse from the Bible na applicable sa akin, yung Philippians 4:13. Philippians 4:13. I am sunshine. Yung pala hindi sinasabi sa pangalan ko, ibig sabihin ay Heavenly Sunshine. At ang hymn daw na aking na appropriate, sabihin na applicable or talagang yung amazing grace. Kaya, Pastor, niya kita ko. Actually, yung amazing grace, sabi ko, pag ay, amazing grace na naman. Kasi, kumbaga, tayo kasi sa church, alam ka, how great is the faithfulness, amazing grace. Yun yung mga, parang minsan sinasabi natin, past ito, parang sinasabi natin, ay, gas-gas na yan. Yung lecture, wala nang iba. Pero hindi natin alam, yung sinasabi natin kanta na gas-gas na, yung lecture din, yun pa rin yung kanta na speaks very well of us. Yun ang nagsasabi kung sino tayo at kung paano talaga tinitreat ng Panginoon mo yung bagay-bagay sa ating buhay. Minsan, sasabihin natin, oppose na, kasi nga, God is very amazing. No? At yung kanyang amazing grace, kung wala yun, hindi ko lang alam kung paano wala yung amazing grace ng Panginoon. Prayer meeting, prayer request. Prayer request. May mga prayer request dito. Kay Elder Chris Ignacio, ang pagpapatuloy na paggaling ni Elder Joey Ignacio at ang memory ni Elder Chris sa lahat ng may sakit. Peace and comfort at tender welcome. Peace and comfort to the family of Architect Harvey Santo on the death of his father. Safe travels for cousin Cora Flores, Beth de la Cruz, and Oscar de la Cruz during baptism. Willing for Ronelo Omar and his
ilan pamilya dito sa Sakona. Ay, may ka. Ayaw. Hindi ko na sulo. At saka yung baby birthday. At ang Miss King in person, nakasamahan na sa barko. Hindi pa nakikita. At ay, kuya Peter naman sa dito, ang kanyang hypertension sa akin. At nakita niya, start dito, kasi yung sila, Morsita. Hindi may friends ka. Ay, nangyayaan mo na yung ulit ang action mo. Si Jacob. Sinudusas ko lang sila, mami, nag-30 mo, nag-30. Pinagkain si Jacob, yung gusto lalaki. Sa bagay lahat ng prayer request ay Parang lagyan na naman kasi ang panahon mo. Pastor, Yes po. yung isang ano na lang kasi puro na sa amin. Opo. Healing. Makasama po sa panalangin yung ating gawain sa Sabado, yung TGT. Teachers Teachers Empowerment Empowerment Program. Program. March 1 po yan sa Sabang. Which is in preparation po sa ating Lenten season tsaka Easter time. No? And then next week po, tayo po yung host sa Opo South Cluster Fellowship. Yan po. So, panalangin natin yan. At iniibig ko po yung tulong ng ating mga kababaihan. Available po sana kayo sa Tuesday next week. May iba ko natin yung mga church member. Opo. Kasi tayo po post eh. 8 to 12 po yun. One day lang naman. So, mag-announce po ulit tayo sa Sunday. Patingin mo. Sama ko natin sa prayer yun. TET, Pastor, para marinig po kayo. ayun po, TET, sa aming Saturday. And the next week po po yun. PEP is Teachers Empowerment Program na ating po conference. So, this coming Saturday, and then yung March po po, yung Kukuha Cluster Fellowship. And meron pa tayong praise and worship Sa Sunday. team workshop. Sunday. Sunday, this coming Sunday. Pwede nyo po kami ni Ate siya mag-start na kami Ako po sa Kumusta yung seminar nyo? Nag-seminar po kami kagabi. Meron na po tayong access sa CIMS. I-mag-amin po na siya dito sa Sunday. Kung ano yung itsura niya. Hindi na nagpunta sa patay. Kailangan namin Kasi ng mga makikinay. information. Kanina Pero pa sa inyo pa rin po yung i-share nyo. Pag may lang po kami kasi medyo confidential kasi ito. Tsaka wala kasi siyang mas upload. So, yung nag-isip kami ni Ate siya kung ano yung namin kasi ang pag-ibig na gagawin, may papel kami ibibigay sa inyo, long paper yun, i-fill upan po ninyo at kami ang mag-i-upload. So, pag-try niyo po yun yung pag-ano namin sa mga membership. Kasi medyo hirap siya. Hindi siya upload na pwede namin i-encode na lang sabay-sabay at upload na lang yung website. Kasi ano pa daw, updated pa daw yung version nila. Kaya yun, yung technique na pwede namin gawin natin siya para mapadali yung pag-gather namin ng mga sitas. Sa Friday yung gabi. Profile. Mag-i-start po kami magbibigay sa Sunday. Tapos, yung mga affiliate members natin, for example, sila Ate Mayla, sila Ate Joy, sila Ate Jazz. Pwede din sila sa atin. Nagpabili ka pa. Pwede rin sila sa atin na magpa-scan. Kasi ngayon nasa atin na sila. Tapos yung mga, ayun pa, kailangan pa namin gawin ni Ate Siya kung sino pa yung gusto magpalagay kasi yung mga disease. Kailangan din namin ilagay doon. So, yung pag-review yung mga techniques namin. Bakit siya? Kasi talaga, matagal na trabaho ko at kailangan talaga namin magtulungan dalawa kasi aside sa work
namin is talagang matutupo siya kasi hindi lang siya normally na name, address, birth date eh. May iba pa doon. Kailangan pa po namin ng bloodline ninyo. Mga details ninyo kung ano yung mga educational attainment. So, yun, pag-tayo po natin yung ano. Paano ang ating Pastor, paano ang ating silent prayer ko muna? And then sasabihin ni Ate Venus kung ano yung prayer concern. Ada prayer item, prayer. Then mawakasan ko po sa kanila. Ulitin po natin ang alam mo may magagawa Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Panalangin ang sugar ng mercury. Neighboring in their place. Peace and comfort in the family in our side. Safe travels for the passing of the Jordan, Coral, Torres, Head de la Cruz, and Oscar de la Cruz. Healing for Nephew Nero Bar, provocation dialysis, and Bert Isacola. Sa Isacola pa. Healing for Ruby Hayden and David for
sa pag-laboratory ng kita ni Maika at si Tita Bibing. Kasama ni Maika na sa second person sa kwarto under investigation sa Mahal. Hypertension at bakit i-filter sa dito. At ang healing ng breast cancer stage 3 na retired dito, Linda Boreta po, kita ng Britain sa dito. Ang ating gawain sa registry ng PDP at Christian worship. Kanakahatang na gawain ni Taya ng Israel para sa leadership. Ay po ay manalangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay napakasalamat sa kapit ito. Na inyo kami pinag-iwan at pinagsama bilang mga kapatid at bilang isang iglesia. Kami po, Panginoon, ay patuloy na kumilala sa kapangyarihan ng panalangin. Paano ang lahat ng mga imposible sa mundo ito ay hindi imposible. Paano kami rin, O Diyos, ay nakikipag-untay sa inyo at nakikipag-iit sa pamamagitan ng mga panalangin na sinasambit at tulong sa inyo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapahayag ng aming napakumbabaan sa inyong harapan. Kinikilala ang aming mga nagkakulangan ng kahinaan laban sa inyo at sa aming kapwa, sa isip, sa salita, at sa pagkakas. Sa mga pagkakataon na kami pansamantalang tumulong sa inyong kalooban at pagkatawad. Panginoon, salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pagkalinga, sa patuloy ninyo paggabay at pag-agapay sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming mga kakulangan, Panginoon, naririyan kayo upang kami ay alalayan sa amin. Panginoon, salamat po sa mensahe ng buhay na aming ninanggap sa gabi ito. Nawa sa mga pag-iinay na ibinahagi ng bawat isa.
sa kung paano aming tinitingnan ang aming pagpapatuloy sa gawain na hindi pinagkatiwala sa aming Panginoon. Ito ay naging din upang buong puso namin ipagkatiwala sa inyong lahat. Kami man ay may mga pagkatakot at pag-agam-agam, kayo Panginoon ang magdulot ng kapanatanan sa bawat isa. Kung kami man o Diyos ay nangangailangan pang bigyan ng paraan na mapalago at mapaunlad ang aming paglilingkod sa inyo, kami o Diyos ay patuloy na nagpapasakop sa inyo. Kaya sa mga sandaling ito, narinig niyo Panginoon ang aming mga pagsamo, ang aming mga panalangin, bukod sa aming mga kapatiran na may mga karamdamang pisikal, may mga pinagdadaan ng hamon ng buhay sa kanilang pamilya, sa kanilang sariling personal na buhay, at sa iba pang mga gawain na nangukol sa iglesia nito, at maging sa gawain at ministeryo ng inyong iglesia, United Church of Christ in the Philippines, sa pangkalatan, maging sa gawain at ministeryo ng konferensya. Panginoon, dalayan ko rin po ang aming mga manggagawa, lalo tingin ang aming Pastor Luther sa kanyang ministeryo at gawain doon po sa UCCB Batangas. Patuloy niyo po siya ingatan at pagpalain at gamitin pang kasangkapan sa ministeryo na niyo pinagkatiwala sa aming kapatid na Esther, kaya hindi niya bilangin, at nawa ko yung maging mabunga ang kanyang patuloy na pagtugon sa ministeryo na hindi pinagkatiwala sa kanila. Maging ang amin pong mga retired church workers, aming Pastor William, o ang Panginoon nila, kasama po ang kanyang pamilya. At nawa ay patuloy niyo po silang ingatan at ilayon sa mga kapangkat. Sa lahat ng mga nabanggit, Panginoon, ng mga panalangin na aming inihayag sa inyo, ay patuloy namin itong pinagkakatiwala sa inyo. Salamat din po sa aming kapatid na Loila na tumanggap sa gawain at ministeryo ng iglesia nito. Salamat ko rin po ang aming kapatid na Loila. Ang inyong patuloy na mag-iingat sa kanya, Panginoon. Ang patuloy na magbibigay ninyo ng lakas at inspirasyong nagmumula sa inyo. Kanyang pagtugon sa paglilingkod na kanyang hinilaan sa inyong mga. At yan din, dalahin ko ang kanyang buong sambahayan sa buong pamilya ng Dasig at ng Flores. Kaya hindi dalangin sa mga oras na ito. Panginoon, at ganoon din ang pamilya ng Obar. Kaya hindi pinatasin ng mga Panginoon. Ang aming patuloy na pagnanais, Panginoon, na aming gamitin pagkasangkapan sa lahat ng narito, O Diyos, ay patuloy niyo ng ingatan sa mga kapatid namin na nasusumikap upang itaguyod ang kanilang pamilya. Ang aming mga kapatid na mga manggagawa at iba pang mga nasusumikap na maghanap buhay upang may tagulid ng kanilang sambahay at Panginoon na namin inulan natin. At sa iba pang mga kapatiran namin na may kanya-kanyang mga gawain, na may kanya-kanyang atas na inyong pinagkatiwala, Panginoon, upang kami ay maging kasangkapan ninyo sa inyong ministeryo at sa inyong Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pasamantalang pag-ihiwalay sa gabi nito. At naway makarating ang bawat isa sa amin ng maluwalhati sa kanilang mga tahanan. Igawad ang pansamantalang pamamayan. At sa araw ng bukas, Panginoon, panibagong buhay, bagong lakas ang pag-asa ng aming Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang pagkain namin pagsasaluhan. Ito po'y dagdagan ng pagpapal ng biyaya sa bawat isa. Patuloy naman maging kasangkapan ito sa paglilingkod namin sa inyo sa aming Panginoon. Ito po ang aming pagsawat. Panalangin namin pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati naman ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Mula ngayon at pagpasawalan ng gamit sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Itin po natin ang tanging alay ko sa iyo.